po naging mainit yung pagsasampa ng kaso ni ano, yung pagsasampa ng kaso mga kababayan nito pong si Mark Libiste, nito pong si Leandro Libiste pala, sorry, dito po kay Undersecretary Claire Castro mga kababayan, dito kay Attorney Claire Castro. So ngayon na nakakapagtaka dyan, siguro kahit kayo, nagtaka kayo, bakit kahit inuupakan ni Ombudsman Boying Remulla, ito pong si Leandro Libiste, bakit hindi niya sinampahan ng kaso rin, ito pong si Ombudsman Boying Remulla? Ano po ang meron? Kasi biruin nyo mga kababayan dire-diretso yung mga pag-upak ngayon ni Ombudsman Boying Remulla dito po kay Leandro Libiste, dun po sa kanyang solar business. Di ba mga kababayan na para dapat sa taong bayan, pero dahil nga sa ginawa nitong si Leandro Libiste, ibinenta niya mga kababayan, di umano, yung prangkisa. Ano po sa private sector, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Anyway, shoutout po sa ating kaibigan na si Tol Mark Ramos Mega love shoutout sa iyo bro. Ayan, thank you sa pagpunta at panonood Pakisubscribe po natin yan. So sabi dito mga kababayan, ni Jesus Palsis, ito basahin po natin. Boying Remulla versus Leandro Libiste. Ayon daw sa kanyang Tweety Bird, ito daw pong si Ombudsman Boying Remulla will teach the new kids on the block a lesson mga kababayan. So ibig sabihin, tuturuan daw ng leksyon ni Ombudsman Boying Remulla itong si Congressman Leandro Libiste sa pamamagitan ng ano mga kababayan. So sabi daw dito, so young and yet so reckless daw. Madami pang baho ang kakalkalin daw ni Ombudsman. The allegedly sale of the legislative franchise is just the tip of iceberg mga kababayan, of the iceberg. The land banking by SPNEC and Solar Philippine in general has not been touched upon sabi dito, if you dig deeply into the solar business, the number one asset the solar companies must be secure in the land. Sabi dito mga kababayan, not a solar panel as most people would think of. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, eto daw, yung Kalatagan Solar Farm na pinagyayabang ni Leandro that produce 60 plus megawatts required, more than 100 hectares of land. Mga 120 hectares nga ata yun, yan po yung sabi ni Ombudsman. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, despite of all the land, ang laki ng 120 hectares 60 megawatts is only half of the 1% of the 12,000 megawatts mga kababayan that Libiste was required to deliver under the energy contract he secured from DOE mga kababayan, Department of Energy. So ngayon, sabi pa dito mga kababayan sa quote-in-quote, ito basahin po natin. Ito daw pong si Leandro Libiste ay may koneksyon sa Duterte government noong 2019. Yung franchise, kasama ng nanay daw po niya na si Senator Loren Ligarda, kasama daw po siya sa naglakad niyan. Ayon po yan kay Ombudsman Boying Remulla. O bakit hindi makasuhan ngayon ni Congressman Leandro Libiste? Ito pong si Ombudsman Boying Remulla, paulit-ulit po siyang inuupakan. Diba? Kasi parang ang dating dito, ang pinupunterya lang para maalis at mawala sa pwesto ay ito pong si Yusek Claire Castro. Yan po yung nakikita natin dyan. Kasi nga, ang nakakapagtaka dito, kanino ba nanggaling yung mga balita at usapin na yan? Diba lumabas po yan nung inupakan ni Ombudsman Boying Remulla, ito pong si Congressman Leandro Libiste, about nga po dun sa pagbibenta ng solar business, yung franchise ng solar business nito pong si Leandro Libiste, na kung saan, dapat po para yan sa mamamayang Pilipino dahil nga po alam natin na kailangan ng taong bayan yung kuryente mga kababayan. Pero ang ginawa po nito pong si Congressman Leandro Libiste, ibinenta niya yung franchise nito pong solar business po nito pong solar business na ito mga kababayan. Ano po? So ngayon, pakinggan po natin kung paano upakan ni Ombudsman Boying Remulla ito pong si Libiste. At dapat mga kababayan, kung talagang hindi nila pinupolitika ito pong si Yusek Claire, o bakit hindi masampahan ng kaso ni Congressman Leandro Libiste ito pong si Ombudsman Boying Remulla kung talagang hustisya ang gusto po niya dahil nasisira yung kanyang imahe. So ngayon ito, pakinggan po natin. Ang number one na problema palagi ng investor sa Pilipinas as compared with the other countries in ASEAN, power.
Kuryente ang problema Patay natin. na patay yan. Walang pupunta dito. Tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na yon na gumawa ng solar. Kalokohan. Niloko lang tayong lahat. Kasi may kakuntsaba yan sa taas. Kita nyo mga kababayan pinakakailangan daw ng bansa natin ngayon kuryente. Tapos ang pinakamasaklap daw po nito, maglalagay pa daw po tayo ng piling genius or geniusan na bata daw mga kababayan. Na nininegosyo daw po yung kuryente. Ika nga. O ngayon mga kababayan na ito pa. May sinasabi kasi dito si Ombudsman na may kasabwat daw po ito sa itaas sa Duterte administration. So ito, pakinggan po natin. Hindi niya naintindihan yung corporate structuring niya eh. O sino kasama niya? Di may mga abogadong kausap yan? Siyempre. May connection yan sa taas nun. May connection yan sa Duterte government. 2019 yung franchise. Saka tingnan nyo, habang niyayari dito mga kababayan ni Ombudsman, ito pong si Congressman Leandro Libiste, alam naman po natin natatamaan dyan itong si Senator Loren Legarda. Pero matindi kasi dito mga kababayan, mapapansin nyo, tahimik lang itong si Senator JB Ejercito. Kasi di ba mga kababayan, nabanggit dyan si Senator Loren Legarda. Sino ba naglakad niyan? Hindi, ganito yan ha. Super daw yung naglakad niyan eh. Hindi, kasama nanay niya. Kasama dun sa Kasama sa naglakad Ang yan. malaki- Siyempre, Incumbent yun eh. pero siyempre, kunyari, ano siya, Arm's length. Arm's length. arm's length siya. Pero, chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee, pwede bang wala? Ba? Di ba? Ikaw ba naman, kunyari, yan. ganito. Ang malaking, hindi, ganito ang malaking problema dyan. You promise, ang 18,000 ang requirement natin at that time. 18,000 megawatts. You promise to build on the basis of the Renewable Energy Act. 12,000. Nagawa mo ba? Simple Binigyan ka lang ng franchise. Binigyan ka ng franchise for that Exclusive purpose. franchise pa. 11 So parang ang nangyari dito mga kababayan, ang pinaka-required natin noon 18,000 megawatts. Ngayon, kung mapapansin po ninyo, dumating pa sa point na 12,000 megawatts pero napoproduce na lang ata nung company o solar company ni Leandro Libiste parang nasa 6,000 na lang megawatts mga kababayan. So ibig sabihin hindi nakakaabot doon sa required ng DOE or ng Department of Energy mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, dahil po dyan, siguro napilitang ibenta di umano ni Congressman Leandro Libiste yung franchise na ipinagkaloob po sa kanyang solar business. So ngayon, parang ang nangyari dito, kaya nasabi ni Ombudsman Boyeng Remulla na nininegosyo yung franchise sa kabila ng crisis ng mga kababayang Pilipino po natin sa kuryente, dahil nga ganon yung ginawa ni Congressman Leandro Libiste. Allegedly. Airway, tuloy pa natin. 7,000. Exclusive yun, ha? At saka, Oh, I suppose, exclusive nung yan. binigay yan sa'yo, meron timeline yan. Oh, meron. So, ang tanong lang Specific. ako simple lang. Wala akong politika, walang etc. Simple lang. Yun bang napag-agrihan ng gobyerno at yung korporasyon mo? Na-deliver mo Wala. sa tamang panahon. Ito nga yun Imbis na i-bid out mo sa 20 providers ng solar, binigay mo sa isa. Isa lang. Ano yan? Hindi ba dapat mas madali? Alam mo yan, naka-apekto pa yan sa feed-in tariff kasi Precisely. yung mga nag-i-invest ng solar, halimbawa, yung mga PESA companies, meron kami sa actual case sa Cavite, 40 hectares of rooftop, nilagyan nila ng solar. Ayaw bigyan ng fit. Dinelay ni Kusi yan. Ayaw nilang bigyan. Oo. Kasi Naka-allocate na yun. naka-allocate na Naka-allocate na yung fit. Allocable din? Grabe. Yeah, yun. Naging allocable. Grabe. Naging allocable. Hindi, alam mo, 2008, 19 yung franchise. O di, naging allocable niya mga 2018 pa lang. Allocable din pala. Grabe mga kababayan, para palang ang nangyari dito, kahit marami tayong mga kababayan Pilipino po natin na nasa larangan ng solar business, ang nangyari pala po nung panahon ng Duterte administration, sa isang tao lang, ibinigay ng gobyerno yung proyekto sa ninegosyo ng solar. Parang ganun po ang nangyari. Parang ang nangyari kasi dito mga kababayan kay Leandro Libiste lang, napabigay yung solar business saglip na paghati-hatian nung ibang mga negosyante na nagdinegosyo din o nasa larangan din ng solar business mga kababayan. So parang ang nangyari dito, sinolo lang lahat ni Leandro Libiste pero hindi niya naibigay yung required na 18,000 megawatts mga kababayan. At ang nangyari parang naging 6,000 na lang yung nai-produce noong kanyang solar business. So kaya siguro niya napagpasyahan na ibenta mga kababayan
yung franchise. Di umano, allegedly. Ano po, so ngayon, mga kababayan, kung mapapansin nyo, ang point natin dito, bakit kahit nagsasalita ng ganito mga kababayan, ito pong si Ombudsman Boyeng Remulla, bakit hindi kayang kasuhan ni Congressman Leandro Libiste? Diba bakit hindi niya kayang kasuhan? Ito pong si Ombudsman Boyeng Remulla. Di ba niyayari siya? At kaya lang naman pumutok yung balita na yan, dahil nga nung umpisa na talagang inupakan siya ni Ombudsman Boyeng Remulla, talagang doon na po nag-spread out yung mga balita about po dyan sa solar business na yan ni Congressman Leandro Libiste. At yung sinabi ni Atty. Claire Castro, hindi po paninira yon. Di ba nagbase lamang po siya sa sinabi mga kababayan mismo ni Ombudsman Boyeng Remulla. So ngayon na nakakapagtaka, bakit mukha po atang hindi kayang sampahan o hindi kayang kasuhan ni Leandro Libiste etong si Ombudsman Boyeng Remulla? Eto, tanong lang naman natin. 'Di ba? Alam niyo mga kababayan, wala po tayong personal na issue dito po kay Congressman Leandro Libiste. Tayo ay nagbabase lamang po sa mga issue at mga balitang naglilipana at lumalabas po ngayon para ma-aware po ang mga kababayang Pilipino po natin. Katulad na lamang po nito. 'Di ba lahat kayo magtataka? Bakit si Yusek Claire Castro lang yung kinasuhan samantalang ang pinaka-umuupak kay Libiste ay si Ombudsman Boyeng Remulla? Di po ba mga kababayan? O sabi nga dito ni Roswin Isidro, sabi ni Libiste, hindi niya daw pwedeng kasuhan si Remulla kasi kaibigan daw ng nanay niya. Tanyo, inuupakan siya paulit-ulit. Okay ba sa kanya yan? Di ba mga kababayan? Ang punto kasi natin dito, mukhang sabi nga ni Ma'am Lynn Mariano, bahag ang buntot niya kay Boyeng kasi nirerelto kasi siya. Kaya nga po yun yung point talaga diyan. Natatakot siya kay Ombudsman Boyeng Remulla kaya hindi niya makasuhan kahit paulit-ulit siyang niyayari sa mga programa na kasama ito pong si Ombudsman Boyeng Remulla. Pero anyway, kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, tama ba ang ginawa ni Congressman Leandro Libiste? Nasampahan niya ng kaso itong si Yusek Claire Castro mga kababayan, pero hindi niya kayang sampahan ng kaso yung ibang mas matitinding umuupak laban po sa kanya. So comment below na lamang mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa usapin po na yan.